Thank you so much, Brother Josh, sa ating morning devotion. Good morning po mga kapatid. Morning po and welcome po sa ating mga visitors. We welcome po sa Grace Bible Baptist Church. Masaya po kami na makasama namin kayo ngayong umaga. Okay, so ngayon po dadako po tayo. So welcome po sa ating aming Sunday School. Tayo po ay mag-aaral. Ipagpapatuloy natin yung ating pinag-aaralan sa ating Sunday School. But before that, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Let's pray po. Hingi tayo ng biyaya at awa ng Panginoon. O aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na naging paalala sa amin. Tunay, Panginoon, na kami ng mga mananampalataya ay hindi exempted sa suffering. We are not exempted sa mga trials in our lives, Lord, but we thank you dahil lahat ng ito ay may purpose, and ang purpose nito is to mold us to be like Christ, na kami na mga anak mo ay mas maging anak mo na naglilingkod ng may katapatan at nagtitiwala sa iyo. Nawa, yung mga salita mong yon ay tumimo at magkaroon ng aplikasyon sa aming mga buhay. And Lord, we pray na sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa aming Sunday School sa umagang ito, may you help us, Lord, to understand, to grasp yung mga truths, yung mga principles na aming matututunan sa umagang ito. And again, hindi lang po nawa ito mag-stuck sa aming mga ulo, but to apply all those things, Lord, na matututunan namin sa aming pong mga buhay, especially to become healthy members of this local church. Nawa, wala kaming ibang maitaas sa aming pagbubulay-bulay sa umagang ito kung hindi ikaw lamang. In Jesus' name I pray. Amen. Again, good morning po and welcome sa ating pong Sunday School. So, sa mga di po nakakaalam, kami po ay nag-aaral ng isang libro na pinamagatan, What is a Healthy Church Member? O kung may What is a Healthy Church, yung 9 marks of a healthy church. Ngayon, meron din namang ano yung marka, siyam na marka ng malusog na miyembro ng iglesia. So, kung iisipin mo, kung ikaw na professing Christian ka o uma-attend ka sa isang local church, ito yung mga dapat matutunan mo bilang isang miyembro ng iglesia. Dapat matutunan mo, papaano ba ako lalago? Papaano ba ako magiging isang malusog na miyembro ng iglesia? So, recap lang tayo saglit. Yung tanong na sinasagot natin is this. What does a healthy church member look like in the light of Scripture? So ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos para masabi na ang isang miyembro ay malusog? O masabi natin spiritual siya, o masasabi natin nag-grow siya sa kanyang spiritual life. So last time, 2 weeks nating nakita itong unang punto o yung unang marka. Ano yung unang marka? A healthy church member is an expositional listener. So ibig sabihin yan, hindi ka lang pala basta-basta makikinig. Kailangan expositional listener ka. Ibig sabihin, merong pagbibigay ng panahon, atensyon, at aplikasyon. Ayan yung ating nakita. So, sabi ko nga nung nakaraan, if any church is going to be a healthy church, it will require a powerful combination of a well-prepared preacher as well as well-prepared congregation. So, kung ang church gusto nilang lumago, kailangan daw merong well-prepared preacher. So, hindi lang basta tatayo pala yung preacher dito ng kung ano-ano lang yung sasabihin niya sa pulpit. Kung hindi pinaghandaan niya yon, nag-aral siya, nagpuno siya ng panahon para maintindihan niya yung pinag-aaralan niya. And well, at the same time, kailangan din pala yung mga miyembro prepared sila sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga ulit, if there should be expositional preaching on the part of the pastor, there must also expositional listening on the part of the members. So, papaano? Yung tanong, how can you be an expositional listener? Brother Jan, papaano ba dapat makinig? Ano ba yung sinasabi mong expositional listener? So, binigay ko yung tatlo.
na paraan na pwede mong gawin, pwede mong tignan kung saan ka nagkukulang sa mga bagay na ito. Ano yun? Anticipation, attention, and then application. Sabi ko nga last time, kabisaduhin nyo yan hanggang sa mapanaginipan nyo, hanggang sa maalala nyo. Very basic, anticipation, attention, application. Now, binigay ko, ano ba yung ibig sabihin natin when it comes sa anticipation? Sabi ko, anticipation, the listener's responsibility before the word preach. So, meron palang responsibilidad ng mga nakikinig bago pa ipangaral ang salita ng Panginoon. Ano nga yun? Ito yung 5. Realize that what you are about to hear is the Word of God. Pangalawa, realize that when God's Word is faithfully preached, God Himself speaks. Pangatlo, be aware that the reception of God's Word brings great blessings. And then letter D, pray for illumination and a responsive heart. And then letter E, pray for the preacher. So yan yung mga ina-anticipate dapat ng mga miyembro. Bago ka pumunta sa church, bago ka makinig na salita ng Diyos, dapat meron ka na agad realization na yung papakinggan mo is salita ng Diyos mismo. So kung salita ng Diyos yung papakinggan mo, pag-pray mo na maintindihan mo yung salita niya. Kasi nga, alam natin yon, sabi din ni Pablo, kung yung may mga words na mga heavenly language na hindi talaga natin kayang unawain. So, again, isa pa sa practical na anticipation, kapag ikaw ay miyembro o nakikinig ng salita ng Diyos, pray for the preachers. Pag-pray natin yung mga tumatayo sa pulpit para naman din sila ay gabayan ng Panginoon sa kanilang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, yun yung anticipation. Now, pangalawa is yung attention. The listener's responsibility while the word is preached. Ano naman yung responsibilidad mo while listening, habang nakikinig ka ng salita ng Panginoon? So, binigay ko yung 4. At least 4. Sabi ko dyan, bring your heart into listening to the preaching. And then pangalawa, let your listening be united by faith. And then pangatlo, confirm the message you have heard with the written word. And then pang-apat, humbly accept the word of God. So, while listening, mga kapatid, mga kaibigan, dapat meron kang puso sa pakikinig. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng nandiyan ka nga, pero yung puso't isip mo, wala naman dyan. Bagang malayo. Ay, naiwan ba sa bahay? O nasa trabaho ba? Nasa pag-aaral ba? Mga assignments ba yung iniisip? O mga pinapanood nating movies? While preaching, hindi dapat ganun yung attention na binibigay natin kung hindi buong puso. At meron tayong pananampalataya sa pakikinig. And while listening, very important po ito, make sure na meron kayong written word. May Bible kayo sa tabi nyo. Na chine-check nyo kung talaga bang yung sinasabi nung nasa pulpit is nasa salita ng Panginoon. And then kung yan ay sinasabi niya is Word of God, faithfully preached, then humbly accept the Word of God. Huwag mong patigasin yung puso mo. Magpasakop ka sa salita ng Panginoon. So, ngayon, punta tayo sa pangatlo. So, bilisan lang natin. Application, attention, anticipation, attention, and then application. Ano yun? The listener's responsibility after the word is preached. So, binigay ko yung 3. Ano naman yung responsibilidad mo? After mo na pakinggan yung salita ng Panginoon, respond to God in prayer. Pasalamat ka sa salita na napakinggan mo. Pasalamat ka na, ito, very practical po ito, no? Pasalamat ka is nakikinig ka sa isang pangangaral na may tapat na pangangaral. Marami, mga umahatin sa churches, ang napapakinggan na lang is yung buhay ng nangangaral, or di naman kaya is puro giving, kahit na ang layo ng text, ipapasok sa giving. Well, di ko sinasabing masama yun, yung pagbibigay. Well, I'm trying to say is, faithful ba siya doon sa text na pinag-aaralan during that preaching? So, kung sa church natin, I believe and I will surely say na faithful preaching yung nangangaral sa ating pulpito. And we thank the Lord for that. Dahil hindi yan parang hindi yan sa panahon natin ngayon, bihira ka na lang talaga makapakinig ng mga faithful preachers sa panahon natin ngayon. So, and then yung pangatlo na very striking din naman sa mga kagaya ko na nakikinig din naman ako ng salita ng Panginoon, hindi lang naman ako preacher,
is this, every time you listen to the Word of God, tandaan mo na mayroong future judgment. Mayroong paghukom. May paghahatol na, sabi nga ni Ken Ramsey sa kanyang libro, sabi niya, while preachers are judged by the sermons they preach, the listeners will be judged by the sermons they heard. Therefore, whenever you sit under the preaching of God's Word, what should be in the forefront of your mind is that fearful day when you will be judged based on how receptive and responsive you were on what you heard. Dagdag pa niya, what you do with the Word, with that God has said in His Word determines not only what kind of life you have here on earth, but also where you will spend eternity. Puritan preachers frequently exhorted their congregations to listen to their sermons in light of this looming liability they would all face someday. So, simple lang, kung yung mga nangangaral, on the judgment day, they will judge sa kanilang pagiging tapat, sa kanilang pinapangaral. Now, yung mga nakikinig, dun sila i-judge, dun sila isasalain, papaano ka nakinig na salita ng Diyos. O papaano mo in-apply yung mga napakinggan mo. Yung mga in-address na kasalanan sa iyo, papaano mo yung tinalikuran. So, I hope and pray na sa ganoong katotohanan is mas ma-challenge tayo. Meron pala talagang kaseryosohan yung pakikinig ng salita ng Panginoon. So, recap lang yon. Pero kung gusto niyo ng buong recap, gusto niyo pakinggan yung buong pag-aaral last week, may YouTube channel po tayo at naka-record po yung ating mga pinag-aaralan, Sunday School, yung ating preaching. So, you can watch it and listen sa mga napag-aralan natin before. So, punta tayo sa pangalawang marka sa umagang ito. So, kung yung unang marka, expositional listening, ngayon naman is this: a healthy church member is a biblical theologian. So, pakinggan natin yung sinabi ni Tabitha Anyabueli sa kanyang libro na 9 Marks of a Healthy Church Member. Sabi niya sa kanyang introduction dito is this: ignorance of God, ignorance both of His ways and of the practice of communion with Him lies at the root of the church weakness today. Too many Christians have neglected their first great calling. Ano daw yung first great calling ng mga Kristiyano? To know their God. Every Christian is meant to be a theologian in the best and most intimate sense of the word. So dagdag pa niya, if churches are to prosper in health, church members must be committed to being biblical theologian in whatever capacity they can. That is the second mark of a healthy church member. So, sana, after natin aralin itong ikalawang marka na to, ay magkaroon tayo ng resolve na pag-aralan yung salita ng Diyos ng may kaseryosohan. May puso talaga sa pag-aaral. So, balik tayo sa kanya. Sabi niya pa, dagdag niya, I am using the term biblical theology with two things in mind. First, the Christian church member who is serious about knowing God is the member who is committed to what the Bible says about God. Because the Bible is where God tells us about Himself. Then pangalawa, sabi nga, second, the biblical theologian is a person committed to understanding the history of Revelation, the grand themes and doctrines of the Bible, and how they fit together. In other words, healthy church members give themselves to understanding the unity and progression of the Bible as whole, not just isolated or favorite passages. So, sinasabi niya lang dito, mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto daw nating lumago bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano, yung pagbabasa natin ng Bible ay hindi lang yun parang nagbabasa ka ng verses na nakalagay sa kalendaryo. Alam mo yun, pag may mga kalendaryo, may mga verses yun, bawat araw, babasahin mo yun, then okay na. Ang gusto sabihin dito ni Tabitha Anyabueli is this: alamin mo yung kabuuan ng mensahe ng salita ng Panginoon. Kaya nga marami talaga sa panahon natin ngayon out of context kung mga aral. Why? Because
Hindi nila inaaral yung kabuuan ng mensahe. Kukuha sila ng text, ng verses scripture, and then they will interpret it. Ang tawag doon sa kanilang sarili is ICGCs. Tingin ko dito, ang sinasabi dito sa verse na to, talagang pagpapalain ako ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw. Well, hindi niya alam, merong prior mga verses doon. May mga chapters na nauna, na connected yung binasa niya na yon. So, mahalaga, bilang mga nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin kung paano basahin ang salita ng Panginoon. So, the question for this morning is this. Kuya John, what do you think? Or what do you think does it mean to be a theologian? Tatingin kaya natin, ano kaya yung ibig sabihin ng isang theologian? Well, if you think it means being a teacher of theology in a seminary or university, then hindi na natin kailangan pagtalunan na ang bawat miyembro ay kailangan maging theologian. Kung ang pagiging theologian lang pala mga kapatid is para lang sa mga nagtuturo sa seminary or para lang sa mga nagtuturo ng theology, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Iwan na natin sa kanila yon. Sila na lang yung mag-aaral ng theology. But in another sense, hindi ganon. Let me tell you, all Christians must be theologians. Lahat ng Kristiyano dapat ay teologo o nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, pakinggan natin yung binigay na definition ng isang Puritan. Isa siyang Dutch Reformed Puritan, si Herman Witsius. So, talagang kakaiba yung mga pangalan ng mga panahon nila Calvin, ng mga Puritans. So, pakinggan natin si Witsius. Sabi niya, by his definition, is this: by a theologian, I mean one who, imbued with a substantial knowledge of divine things, derived from the teaching of God Himself, declares and extols, not in words only, but by the whole course of his life, the wonderful excellencies of God, and thus lives entirely for the glory of God. So, ibig sabihin, sinasabi niya dito, yung isang theologian daw ay puno ng kaalaman ng mga bagay na galing mismo sa salita ng Diyos. Pero sabi niya dyan, pero hindi lang ito yung kaalaman mo. Kung hindi ito yung dinideclare, ito yung ini-extol. Itong mga bagay na nakuha mo sa Panginoon, not just by words, but by your whole life. Kaya ang nagiging epekto, kung ganyan ng isang tao, ano daw? Sabi niya sa dulo, namumuhay siya ng nakakapagbigay glory sa ating Panginoon. So in that sense, kung ito pala yung ibig sabihin ng theologian, the question is this: sino sa atin ang ayaw maging theologian? Sino sa atin yung ayaw na mapapurihan ng Panginoon sa kanyang pamumuhay? Sino sa atin yung magsasabi na aayaw ko na makilala ang Diyos sapat na siya ay aking tagapagligtas? Well, hindi pwede yun. Hindi pwede na sasabihin natin na okay na ako dito. Basta ako, alam ko si Jesus Christ ang aking tagapagligtas. Well, that's not wrong. But what I'm trying to say is, hindi dapat nahihinto doon. Kung hindi dapat ikaw ay magkaroon daw ng kaalaman sa salita ng Diyos na kung saan nakakapagbigay ng tamang pamumuhay at nakakapag-glorify sa ating Panginoon. Now, ang tanong, how can a church member be imbued with the substantial knowledge of divine things derived from the teaching of God Himself? In other words, papaano mapupuno ang iyong kaisipan nitong divine knowledge? Well, I have two things sa umagang ito na gusto kong ibigay sa inyo. Una, ito yung dalawa. Para mapuno ka ng kaalaman
sa salita ng Diyos. Let me give you these two things. Una, by earnest reading and meditation of the Bible. And then pangalawa, by reading books of sound biblical theology. Now, very common yung una. Yung syempre, para naman mas lumago ka sa salita ng Diyos, walang ibang paraan kung hindi basahin mo yung salita ng Diyos. Ano yun? Basic 101 ng paglago ng isang mananampalataya. So, para mas maintindihan natin yung unang punto, bago yun, gusto ko muna sabihin na dun sa reading books of sound biblical theology, ang tanong dito, hindi ba nito kinokontra yung doktrina o yung pinaniniwalaan natin na sola scriptura? It means the Bible is our final authority, sapat-sapat ang scripture. No, hindi po yan contradictory doon. Actually, it would help you more to grow more about the Bible. Mamaya, mas lilinawin ko pa yon. So, punta tayo sa una. By earnest reading and meditation of the Bible. And let me ask yung attention ng bawat isa na magbukas ng kanilang mga Bible. Dahil marami tayong babasahin mga talata. So, unang-una, puntahan natin yung Colossians. So, let me request si Brother Clark to read yung Colossians chapter 1. Verse 27. Verse 28 hanggang chapter 2, verse 7. Colossians chapter 1, verse 8. Patay sa Tagalog. Salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinapangaral natin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tuturuan ng may buong kaalaman upang mayaharap namin sa Diyos ng bawat isa ng ganap na walang pagkutasan. Dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasan na loob sa aking puso. Dahil kung malaman ninyo, pinalakang ang pagsisigap ko para sa inyo, ngayon para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang makukulong sila sa pag-ibig. Sa ngayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pag-unawa at kaalaman tungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya na kaya na lahat ng nakatagong kayamanan, ng karampungan at kaalaman ng Diyos. Nasama ko ito upang hindi kayo maligaw-ligaw naman sa pamamagitan ng mga upang-akit na pananalita. Kahit nawala ako riyan, kasama naman ito ako sa Espiritu. At ako'y nagatalak sa inyong maayos na pagbubuhay at matibay na mananalig kay Kristo. Yamang ginagawa sa ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Verse 7, pakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanyang buhay. Pakatibay kayo sa pananampalatayang itinulog sa inyo at lagi kayong pasalamat sa Diyos. Thank you, Brother Clark, sa pagbasa ng salita ng Diyos. I hope nakita natin doon, kumbaga, yung Colossians chapter 2 chapter 1 verse 28 to chapter 2 verse 7, binigay na doon ni Pablo yung pinakang dahilan kung bakit daw sila nagle-labor, kung bakit daw sila nagpapagal, kung bakit daw sila nangangaral ng salita ng Diyos. Ano daw sabi ni Paul sa verse 28 ng chapter 1? That we may present everyone mature in Christ. And then sa verse 2 ng chapter 2, ang sabi doon ni Paul, to reach all the riches of full assurance of understanding and knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Kung sinasabi ni Paul, yung salita na pinapangaral ko sa inyo, ito yung paraan para mas makilala nyo pa si Kristo, mas lumago pa kayo sa pagkakaalam sa Kanya, mas mag-mature kayo sa pananampalataya ninyo. So in other words, yung pag-aaral, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yun yung magbibigay sa iyo ng karunungan para mas makilala mo kung sino si Jesus, kung ano yung kanyang ginawa sa salita ng ating Panginoon. And another verse na pinaka-paborito nating gamitin when it comes sa usapin ng Scripture is yung 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Ano sabi doon? Ano sabi dito ni Pablo?
And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Verse 16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be equipped, may be competent, equipped for every good work. So yung salita pa rin ng Panginoon, yung kailangan natin para daw tayo ay maging equipped, competent, lumago sa lahat ng ating aspeto ng pamumuhay. So another verse na gusto kong gamitin is yung napakaganda na Psalm chapter 1 verse 2 to 3. Ano sabi doon? Na Psalm chapter 1 verse 2 to 3. I hope alam niyo ito. Sabi doon yung kanyang delight. His delight what? Is in the law of the Lord. And he meditates it day and night. So, araw-gabi niyang pinagbubulay-bulayan yung salita ng Panginoon. And dahil doon, anong sabi doon? Anong sabi sa verse 3? And he is like a tree planted beside the streams of water. So, kumbaga, mayabong yung kanyang pamumuhay, yung kanyang buhay, yung kanyang kaalaman, yung kanyang karakter, yung pagiging isang Kristiyano niya, nagbubunga. Bakit? He meditates the Word of God day and night. So yun yung isang paraan para ikaw ay maging isang theologian, mas makilala mo ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, simple lang is basahin mo yung salita ng Diyos. So as a way of application, how many times mo kaya binuksan yung scripture sa isang linggo na dumaan sa buhay mo ngayon? O sa isang araw, ilang beses mo kaya binubuksan yung salita ng Diyos? Diba? Meron kami bina-Bible study dati dun sa Sapa, sa may third gate, sa may ilalim doon. And meron siyang prinsipyo na talaga namang very practical din naman kung iisipin mo at very applicable din sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi niya, kung yung physical mo nga, pinapakain mo ng 3 beses isang araw, how much more pa yung spiritual life mo. So just imagine, sa physical natin, sa isang linggo, kung hindi ka kakain ng, let's say, 2 araw, so 6 times na pagkain na i-skip mo yun, sigurado magiging malnourished ka or baka magkasakit ka pa o kung anong mangyari sa'yo, or worse is mamatay ka. Well, let me tell you this, sa parallel sa spiritual life mo, huwag mong pakainin ng isang linggo yung spiritual life mo. I tell you, talagang darating at darating yung time, your spiritual life will die. So, kaya nga, very practical ito. Gusto mong maging isang theologian, lumago sa salita ng Diyos, basahin mo yung salita ng Panginoon. Sabi ulit ni Herman Whitsus, sabi niya, our faith must rest in God alone, whose word fills the minds with truth that is heavenly, pure, solid, certain, without the least mixture of error, unspeakably sweet, satisfying, penetrating, powerful, and breathing forth the fragrance of holiness into the soul. That's the Word of God. Napakatamis niyan, napaka-satisfying niyan, napaka-solid. Kumbaga, yan yung salita na kung nanamnamin mo is talagang maa-appreciate mo na, Lord, thank you dahil may written word ka na iniwan sa amin. Kung hindi mo yan bibigyan ng panahon, ay talagang malabo sa sabaw ng pusit na ikaw ay lumago sa salita ng Diyos. Let me again quote si Jerry Bridges. Sabi ni Jerry Bridges, there is absolutely no shortcut to holiness that bypasses or gives little priority to a consistent intake of the Bible. Walang shortcut sa paglago ng isang mananampalataya. Sinasabi niya diyan, walang shortcut sa kabanalan kung hindi ka consistent sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Well, totoo 'yun. Hindi ka talaga mababanal kung hindi mo alam kung paano mamumuhay, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Well, I tell you, di ka rin lalago kung walang consistent reading of the Scripture. Walang paglago. Don't expect na mag-grow ka kung hindi ka marunong magbasa ng salita ng Diyos. Yung trying to say, di marunong magbasa is yung illiterate. Trying to say is, wala kang panahon. Hindi mo binibigyan ng panahon yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Don't expect na mag-grow po tayo doon sa aspeto ng buhay na yon. So, anong punto dito? It is obvious that if we are to become biblical theologians, we need to read the Bible itself.
Gusto mo maging biblical theologian, isang marka ng malusog na miyembro ng iglesia, then read the Bible. Now, that's the first thing na gusto kong makita natin. But how about the second part that says, we also need to read books of sound theology. Kailangan din natin magbasa ng mga libro, mga theological books, mga Christian books. Now, the question na maaaring ibato kapag ito yung pag-uusapan is this: where do you find a support in the Bible for such principle? Saan mo mababasa na kailangan pa naming magbasa ng mga theological books, ng mga Christian books para kami ay maging isang biblical theologian? Well, alam nyo, napakadami. And na-amaze ako nung pinag-aralan ko ito. Talagang sabi ko, hindi pala ako nalalayo ng landas sa scripture. Dahil, let me give you an example. Please open your Bible sa Book of Acts. Saan natin makikita yon? Acts chapter 8. And I believe, kahit pwede natin itong gamitin bilang support sa mga nagsasabing, di ko kailangan yan, kailangan ko lang Bible at ako lang, sapat-sapat na yon. Well, let me give you this passage. Let me read itong Acts chapter 8 verse 27 to 35. Ang sabi dito, basahin ko sa Tagalog. At tumindig nga siya at umalis. Again, sa verse 26. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, ito yung kay Philip, tumindig ka at pumunta patungong timog sa daan ng pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. At tumindig nga siya at umalis. May isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko at tagapamahala ni Candace, na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya'y pabalik na at nakaupo siya sa kanyang karwahe. Binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisabay sa karwaheng ito. Kaya tumakbo si Felipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sumagot naman ito, paano nga ba? Malibang may tumulong sa akin. At kanyang inanyayahan si Felipe na umakyat at umupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito: tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik, sa harap ng kanyang manggugupit, gayon hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay pinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Verse 34, sinabi ng eunuko kay Felipe, ipinapakiusap ko, tungkol kanino sinabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba? Nagsimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. So sa simpleng pagbasa, very common, yung encounter ni Philip sa eunuch is meron pala itong hidden truth na pwede tayong mahukay. Anong makikita natin dito? Si Philip, pinaliwanag niya yung salita ng Panginoon. Now let me tell you, si Philip is not an inspired writer of the New Testament. Hindi siya kagaya ni Apostle Paul, hindi siya kagaya ni John, hindi siya kagaya ni Peter. Wala siyang sinulat kahit isa sa salita ng Panginoon. But because of his knowledge of Scripture, yun yung kanyang ginamit upang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng Book of Isaiah dun sa eunuch. So pwede nating sabihin na si Philip ay isang very good theologian na able na ipaliwanag kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So in other words, mga kapatid, mga kaibigan, pwede tayong lumapit sa isang tao na alam natin, alam niya, at proper yung kanyang explanation ng scripture or isang libro na nagbibigay ng komentaryo about sa scripture. Hindi po masama ang magbasa ng mga theological books.
Hindi masama na mag-keep ka ng mga theological books. Huwag tayong maniwala dun sa mga nagsasabing, Huwag yan, nakakasira lang ng ano yan, nakakayabang lang yan. No. Huwag nating agad sabihin yon. Mangyayari lang yun kung yung taong nagbabasa nun, hindi niya ina-apply ng maayos yung mga nababasa niya sa libro. Pero rampant kasi yan. Alam mo kung anong tawag dito sa mga taong to? Yan yung mga biblicist. Sinasabi nila na hindi na namin kailangan yan. Bigyan niyo lang ako ng Bible at ang sarili ko, sapat-sapat na yun. Now, papaliwanag ko pa later kung bakit gano'n. Now, another one. Munta tayo sa Acts 18. Acts 18, verse 24. Acts 18, verse 24 to 26. And again, hayaan yung basahin ko siya sa wikang Tagalog. Ang sabi dito, dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos. So si Apolos, dumating daw siya, galing siya ng Efeso, na tubong Alexandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. So magaling si Apollos, eloquent si Apollos, kumbaga siya ay competent in the scriptures. And then sabi dito, at siya ay nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. So another example, si Apollos, competent siya in the scripture, an eloquent man pagdating sa pagsasalita, pangangaral ng Diyos. But he is not competent enough. Makikita natin dito yon. Bakit? Bansinin ninyo to. Ito yung isa sa mga kinakatakot ng mga preachers kapag hindi sila nakapaghanda ng maayos. Bansinin ninyo to. So habang nagtuturo siya, na-timingan na nandun sina Priscilla at Aquila. And dun yung mag-asawa. So sabi dito, okay naman yung pagtuturo niya, pero marahil kulang. Kulang yung kanyang pagtuturo. So ginawa nila, anong ginawa nitong mag-asawa na to? After siguro magturo, ay kinausap nila. Siyempre, hindi niya naman, kabastusan naman yun habang nagsasalita. Ay, hindi, mali ka. Ito tamang interpretation dyan. So, hindi naman ganun yung gagawin ng nasa tamang pag-iisip, no? Unless na lang talaga kung blasphemy yung tinuturo. Well, sabi dito, hindi naman. Kapos lang. So, ginawa dito is, kinausap siya privately at anong ginawa ng mag-asawa? Pinaliwanag ang ilang katotohanan accurately. So, parang mas pinalinaw pa sa kanya, kay Apollos, yung kanyang pinapangaral. So, si Priscilla and Aquila were very good theologians. So ito yung mga magandang pangsagot. Kapag hinahanapan tayo ng biblical references ng iba. Kasi pag ginamit mo si Paul, pag ginamit mo si Peter, pag ginamit mo yung mga apostles, ang sasabihin nila, kasi inspired yung mga yan. Kaya kapag nagsalita sila, word of God talaga yon. Well again, yung mga example na binigay natin, they were not apostles. Hindi sila mga apostles. Pero anong nakita natin? They were able to explain accurately the word of God. And another one is yung Titus. This is the last verse na gusto kong ibigay. So, Titus, alam natin, sinulat ito ni Paul, may problema na kinakaharap sila dito. May mga false teachers din dito saan ito? Sa island of Crete. Doon siya iniwan, di ba? So sinabi ni Paul kay Titus, ito gawin mo. Meron pa akong di natapos na trabaho dyan, Titus. Ang sabi niya, mag-raise up ka ng mga elders. Para itong mga elders na ito, sila ang mag-correct dito sa mga false teachers na ito. Tapos, ito ang isa sa mga qualifications nila. Anong sabi dito anong binigay na qualification o dapat na abilidad ng mga elders? Sabi diyan sa chapter 1 verse 9, he must hold firm to the trustworthy word of as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. So, sabi ni Paul kay Titus, itong mga pastor na ito, anong ginagawa nila? Yes, nag-aaral sila ng Bible. Yan yung pangunahin nilang trabaho. Pero, yung na-discover nila, yung natutunan nila sa salita ng Diyos,
Anong sabi diyan? Yun yung kanilang ituturo sa iba. Yun yung kanilang ipapangaral. So in a sense, pwede mong sabihin, itong mga pastors na sinasabi ni Paul, na ititrain ni Titus, they are commentators. Yung mga natutunan nila, yung mga napag-aralan nila sa scripture, yun yung ituturo nila ngayon sa kanilang pinapangaralan. So kasi, commentator sila in a sense, pinapaliwanag na kasi nila yung salita ng Diyos. So every time, mga kapatid, every time we listen to a preacher or a pastor, you are actually listening to a commentary. Nakikinig ka talaga sa isang commentator. Commentary. What I'm trying to say, marami kasi ayaw sa ganito. Yun yung laging sinasabi. Sinasabi, me and Bible lang, walang books or commentary. Di namin kailangan yan. Kapag sinabi ng Word of God lang, mga kapatid, challenge nyo siya. Diretso lang. Walang dapat comment. Just read the text, then leave the text. That's the pure Word of God. Wala na siyang sasabihin. Pag tumayo siya dito, pag sinabi niya, ang Bible lang ako, commentary, no need na, no more books. Then read the passage, then sit down. That's the pure Word of God. Wala niyan siyang dapat ibigay. Hindi niya dapat ito explain. Pero hindi natin ito maiintindihan. Mahihirapan tayong unawain ito. It needs some explanation. So hindi mali yun. Hindi masama ang nagbabasa ka ng mga books na theological at ng mga commentaries pag nag-aaral ka ng scripture. Hindi po yun masama. I like what the Puritan Herman Whitsus again said. Sabi niya, kung ikaw daw ay nagbabasa ng Biblia at tuturuan mo lang ang sarili mo, straight from the Bible, and you will disregard yung mga great teachers of God's truth throughout the century, even at present, sabi niya, delikado ka. Delikado ka. Pakinggan natin. Sabi niya, we must also not presume to teach ourselves when illustrious men in the church have discerned in the Holy Scriptures, have drawn from them, have committed to writing and place in the clearest light many things of which we, in the thick of darkness of this life, dagdag niya pa, would otherwise perhaps have remained forever ignorant, unable by our own assisted powers to discover them in the minds where they lay hid. It is unnecessary and often dangerous to reinvent the will in writing of our own theology. Sabi niya dito, kapag magbabasa ka ng Bible, huwag mong isipin na ikaw lang at hindi mo na kailangan itong mga teachers na ito. Why? Let me give you a very practical reasons. Itong mga taong ito, grabe ito mag-pray. And then grabe yung knowledge sila at yung wisdom na binigay sa kanila ng Panginoon. Sino sa atin dito ang kayang magsulat ng isang systematic theology? Ganyang kakapal yun. Sino sa atin dito na kahit isang expository writing lang, na yung verse, na passage, kaya nang expound, na magsulat ng isang libro? Well, ganun sila. Ganun yung mga nauna sa atin. At ikaw, rektahin na natin, isang ordinaryong mananampalataya, isang ordinaryong Kristiyano, isang ordinaryong nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin na natin na hindi tayo ganun katalino. Hindi tayo ganun karunong. Hindi rin tayo ganun kasipag mag-aral. Hindi ka rin ganun ka-espiritual. At sasabihin mo na hindi mo na sila kailangan. Sabi ni Whitsus, hindi mo mamimina, hindi mo mahuhukay itong mga ginto na nakuha nila. Sabi ng R.C. Sproul, alam nyo, ang totoong kalagayan natin, kung bakit napakadali na lang ng mga access, ng mga truths na nasa paligid natin ngayon. Why? Because the reality is this. We are standing on the shoulders of the giants. Yung mga nauna sa atin, sila talaga yung parang nagbigay ng buhay, panahon. Yan ba si John Calvin? Bago niya isulat yung Institute of Christian Religion,
Isa sa reason kung bakit maagang namatay si Calvin is because hindi na siya kumakain. Aral lang siya ng aral. Basa ng scripture, bigay siya ng kanyang commentary dito. And kung ma-appreciate nyo yung mga books, talagang makikita nyo, isa pa sa mga masarap basahin mga kapatid, na I really recommend kung want to magbasa ng book is yung mga Puritans. I love Puritans. Kapag binasa mo sila, ang tawag sa kanila, they are physicians of the soul. Para talagang striking yung kanilang mga sulat. And ito yung gusto kong sabihin dito. Don't get me wrong mga kapatid. Hindi ko sinasabi na talagang kailangan natin itong mga tao na ito. No, what I'm trying to say is this. Halimbawa, napunta ka sa isang isla and Bible lang ang dala mo. Hindi naman pwede na sasabihin mo na wala kasi ako komentary na dala, hindi na lang ako mag-aaral, hindi na lang ako magbabasa ng salita ng Diyos. Of course, kahit Bible at ikaw ay Kristiyano, you have the Holy Spirit para maintindihan mo yung scripture. What I'm trying to say is this. If you have access to these things, open them and acknowledge the wisdom that God gave to them. Acknowledge natin. Gusto mong maging biblical theologian? Kung meron kang access doon sa mga books na yon, sa mga tao na yon, then hingi ka ng tulong sa kanila. And then sila John MacArthur, Stephen Lawson, sino pa? Mga commentaries natin na kilala, Barnes, Expository, napakadami. So, for me, mga kapatid, is this. Bilang isang Bible student, isa sa talagang na-appreciate ko is yung mga theological books. Why? Because for me, theological books are their companions. Companions natin sila para mas maintindihan pa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, kaya nga gusto kong basagin yung ganung wrong connotation na kapag maraming libro, mayabang agad. O pag nag-iimpok ng mga theological books is parang ang dating is nagmamagaling ka o ano, no. Actually, nagpapakita pa nga siya ng humility doon. Kasi ina-acknowledge niya na mahirap aralin yung scripture. And itong mga taong ito, ginamit ito ng Panginoon throughout the centuries. Then, I will go to them. Hingi ako ng tulong sa kanila. Kaysa naman upo ako dito, magbabasa ng scripture. And kahit hindi ko na naunawaan kung ano na lang yung makita ko doon, yun na lang yung sasabihin ko. Ano sasabihin mo pag tayo ka ng pulpit? Para sa akin, ito yung interpretation niyan. Para sa akin, ito yung sinasabi niyan. So hindi na natin nakikita kung gaano kaganda at kalinaw yung expository preaching. So for me, mga kapatid, yung mga books na yan is regalo yan ng Diyos sa atin. So reading the Bible and good Christian books surely, mga kapatid, help us to become Christ-like and to become a healthy church member and a good theologian. So as a lesson, a basic lesson sa umagang ito, to be biblical theologians, we need to earnestly read the Bible and also books of sound theology. Any question po sa atin sa umagang ito? Any question? Clarification? Yes, Brother Eric? Thank you, Brother John, sa pag-aaral. Ganda ng mic natin Credit natin yung mic, ang ganda eh. So may question na ako since you said na theological books are dear companions. So, ang question ko lang sa isang iglesia, mainam ba na may library? Amen! I believe dapat talaga meron po talagang mga library. Pero hindi naman natin sasabihin na yung mga walang library in church, parang kulang sila sa spirituality. Again, hindi naman dun nagre-resyon. Nasa way pa rin naman ng kung gaano nila binibigyan ng importance yung scripture. Well, I'm trying to say, yan nga, kasi nga companions natin sila. Siyempre, maganda talaga na may access ang church sa mga libro. So, kung ako, kung ang church natin, magde-desire na magkaroon ng library, why not, di ba? So, madami akong alam na pwede nating gamitin ng mga books para ilagay sa ating shelves kung lolobin ng Panginoon. Yes, Brother Clark? Thank you, bro. Ask ko lang kasi kanina sabi mo, para mabuha dapat basahin ang salita ng Diyos as a whole, hindi lang parang bibas mo lang, then David, yun. Bilang isang Kristiyano na normal lang, hindi naman ganun pagaling, hindi naman ganun katalino, sabi mo. Could you give us an advice kung paano namin mag-brought out yung treasures
even sa passage na binabasa namin. Kasi kung mabasa ng Bible, especially Gospel, si Jesus Christ, hindi naman siya straight to the point minsan magsalita. So, paano ba namin maintindihan ng buo yung Bible, paano kami lumago, anong method, anong strategy, yung dapat namin gawin. Of course, kasama na doon yung panalangin by the aid of the Holy Spirit. But on our responsibility, what is our responsibility para lumago din sa salita ng Diyos? Yeah, very good question. Thank you, Brother Clark. No? So, syempre, again, hindi naman tayo lahat dito nasa seminary na may panahon para talagang saliksikin yung scripture. Pero mga kapatid, alam nyo, ang isang paraan para mas maintindihan natin yung sinasabi na salita ng Diyos when we read it is through listening the sermon. Ay mga nagpipreach sa pulpit. That's the job of the preachers, to preach the whole counsel of God. So kaya naman ang mahalaga kapag nakikinig kayo, take note nyo kung ano ba yung konteksto ng kanyang pinapangaral. So when you have that kind of information, then when you read it personally sa bahay nyo, yung mga Bible nyo, then meron na kayong guidance. Ano nga bang sinabi dito ni Brother John, ni Brother Vincent, ni ni Deacon Paul, ni Brother Clark, nung sinabi niya yung konteksto nito, diba? Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa, sa Galatians, bago natin ibigay yung mga principles, binabalik muna natin ito kung ano yung konteksto, bakit sinulat, sino nagsulat, anong kalagayan ng church, at ano talaga yung reason ng pagsulat ni Pablo, bago natin ibigay yung mga application. So huwag kang tatalon agad sa application nang hindi mo naiintindihan kung bakit sinulat yung text na yun. So, isa pa sa paraan para ikaw ay magkaroon ng magets mo yung ano, again, very practical, read the whole Bible. Basahin mo yung Holy Scripture. From Genesis to Revelation kasi interconnected talaga ang bawat book sa Bible. And then again, another practical, sabi ko nga, read books na makakatulong sa'yo para maintindihan mo yung passage na binabasa mo. Let's say, nagbabasa ka ng sabihin na natin, ng parables. Babasa ka ng parables, di mo maintindihan. Ano bang tinuturo dito ni Jesus? Naputulin yung kamay, yung mata, dukutin, itapon. Dudukutin ko ba? Mamaya gawin natin yun, no? So, again, may mga genres. Like, let's say, yung mga figure of speech, yan, mga prophecy, epistles, tawag dito, yung Decalogue, yung Torah, kumbaga iba-ibang parte, pagbabasa ng scripture, iba-iba rin yung lente ng pagbasa natin, ng pag-absorb natin ng scripture. Don't read yung mga prophetical na words ng literal. So prophecy kasi siya, may mga prophecy, may mga ginagamit doon, 'di ba, gumagamit ang mga writers ng metaphor, hyperbole, simile. So gumagamit sila ng mga ganung paraan ng pagsulat para ma-express nila yung gusto nilang sabihin. So ikaw, syempre, hindi mo naman agad yung maintindihan, lalo kung syempre, alam natin yun, ng mahabang pag-aaral din yun. So may mga libro na pwedeng tumulong sa iyo doon. Let's say, ang binabasa mo nga parables, may mga book na exposition ng parables. Halimbawa, si Dr. Martin Lloyd-Jones, meron siyang libro ng parables. So pinaliwanag niya na doon sa libro niya kung ano yung ibig sabihin ng mga words na yun. So ang gagawin mo na lang, babasahin mo na lang yun, and i-absorb mo at iintindihin mo yung mga sinasabi doon. So that's very practical. Kaya nga napakahalaga na kung ikaw, lalo kung ikaw ay ito, lalo na sa mga preachers, kung ikaw ay preachers, very important na meron kang mga tools kagaya nun. Kasi nga, hindi mo agad-agad maintindihan yung scripture. So, kailangan mo humingi ng tulong sa mga tao na banat ng buto, sunog ng kilay para maintindihan yung word o yung passage na binabasa mo. Then, very practical sa mga membro, mga kapatid, to understand the scripture is be attentive, yun nga yung pakikinig ng salita ng Diyos through the preaching of the word sa ating iglesia. Yun yung maging diet natin kapag mag-aaral tayo ng scripture. I hope nakakatulong po. Yes po, si Deacon Paul po. Salamat po sa lesson. Question ko lang po, Thank you. We understand na mahalaga po yung pagbabasa, aside from the Word of God, the Bible, especially sa mga theological books. Ang question ko po, paano yung mga tao na yung learning ability nila as naka-line or in-line doon sa audit, sa pakikinig? Kasi may mga research din na nagsasabi na may mga tao talaga na mas natututo kung makikinig sila kaysa sa binabasa nila. So, yung mga tipo, kaya nilang makinig ng
5 to 8 hours a day. Basta makikinig sila. Pero pagdating sa pagbabasa, hirap talaga silang matuto kahit mga 10 minutes lang, 20 minutes hindi nila kaya. Paano natin sila may encourage na magbasa ng mga books? Knowing na very limited yung mapapakinggan nila sa mga preachings lang yun sa YouTube o sa ano, limited talaga. Except sa mga books na napakarami na dapat silang ma-engage doon sa Panginoon. Dinabi ko lang po, ang tanong is yung mga tao na mas attentive yung kanilang learning o mas nagde-learn sila sa pakikinig rather than reading. Paano natin sila i-encourage? Pagbabasa, may open sila sa pagbabasa. Well, for me, magkakaiba talaga tayo ng comprehension, yung cognitive, yung learning process natin, magkakaiba talaga tayo dyan. Subjective kasi yan, hindi talaga yan one way lang sa pagkatuto. May mga natututo talaga sa pakikinig, sa pagbabasa. Kung natututo naman sila sa pakikinig and kung salita naman ng Panginoon yung pinapakinggan nila, so di ko yun nakikita na may problema doon. So kung gusto pa nilang mas lumago, edi makinig sila ng mga sermons na magbibigay sa kanila ng knowledge about sa scripture. And we have also audio Bible, tama? May mga audio Bible na mga means. So salamat sa Lord kasi may mga means na gano'n. Paano kung ng mga panahon ng mga Puritans, sabi nga ni John MacArthur, alam niyo mas kaya natin silang higitan. Alam niyo kung bakit? Kasi isang click na lang, access ka na agad talaga sa mga resources. Unlike sila nun, libro-libro yung dala-dala nila, pupunta pa sila ng malayo para lang makakuha ng mga resources na pwede nilang gamitin. So tayo, isang click na lang. So, again, ang gustong sabihin, gamitin natin yung mga means na yan para mas lalo tayo mag-grow sa pananampalataya. Well, I don't, kasi di ko siya kayang sagutin kung paano yung isang tao na nag-grow naman sa pakikinig, encourage mo sa magbasa, siyempre, simulan niya sa scripture. Kasi doon naman talaga siya mag-grow sa pagbabasa ng scripture. Ano pa rin, practical, basa talaga siya ng mga books, mga libro na makakatulong sa kanya para mas ma-strengthen niya yung kanyang pag-reading. Kasi nung mga tayo naman, niniwala ko, nung bata tayo, hindi talaga tayo mahilig magbasa. Nasanay lang tayo dahil nga, dinidisiplina natin yung ating mga sarili. So, to encourage them is talagang very practical. Basahin mo. Magtiyaga ka sa pagbabasa. So, yun yung thing ko na pwede kong ibigay doon. Sige po, yes po. Salamat, Parijahan, sa pagkatala para sa pagtutulong sa amin. Ilang member din sa amin. Siguro, connected doon sa tanong ni Diacono Paul Brother. Siguro, we should remember na wisdom and knowledge comes from God. So, kahit na anong pagkinig natin sa salita ay sa ating tagapagsalita, without the paggawa sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, hindi po talaga gagawa ang mga Espiritu. So, yun po yung napaka-importante sa bawat membro, sa bawat pupunta nito kung ano natin. Yung guilty charge, yung panalangin, kung may bagay panalangin sa tatayo sa harapan kung sino man yung natinalaman ng Panginoon sa araw ng buwan. Nandun po yung connection ng bawat isa. Kahit ang pupok ng pagsalita, kahit ang tanong mensahe na sinabi niya, talagang pagulapin pa ng Espiritu ng dalawa sa puso isip ng pagulapin. Yeah, thank you po sa inyong thoughts. Totoo po yun na talagang, again, hindi naman natin sinasabi na dahil nagbabasa tayo, na mahilig tayo magbasa is automatically is nag-grow na talaga tayo. Again, sabi nga ni Sister Leonor, wisdom comes from above. So talagang ang Diyos, by the power of the Holy Spirit, ang magpapaintindi sa atin para maintindihan natin yung salita ng Panginoon. So again, without the power of the Spirit is kahit magdamag mo pang basahin yung scripture or yung mga theological books na sinasabi ko, hindi ka matututo kung hindi niya loloobin yung bagay na yun. So, kaya nga, yung prayer mo dapat is, Lord, please help me to understand your word. Illumine my minds. Kasi nga, anong sabi ng scripture? Anong ginawa sa atin ng kasalanan? Binulag tayo sa katotohanan. So, dahil nga dun sa truth na yun, yun yung nagiging hinder sa ating paglago. Okay, I hope and pray po na natuto tayo sa ating Sunday School. Actually, part 1 pa lang po yan ng pagiging biblical theologian.
next Sunday, Lord willing, ay aaralin natin yung mga reasons kung bakit marami ang takot sa doktrina. Kung bakit ayaw daw ng mga churches yung doctrine. So, I hope and pray na nandyan kayo para pag-aralan natin yun. So, let's pray. Oh, Father, we thank you for helping us once again and reminding us about the principle of what healthy church member is. We thank the Lord for that the truth that healthy church member is a biblical theologian. We thank you for challenging us to read your word, to read theological books, to help us to grow more in our Christian life. We ask, Lord, that truly patuloy nyo kaming hamunin na mag-spend ng time, maglaan ng panahon, and even our lives para sa pagbabasa at pag-aaral ng iyong mga salita. At nawa, sa pag-aaral namin, hindi lang na po ito maging karunungan, kaalaman, but also, Lord, magkaroon ito ng tamang aplikasyon sa aming mga buhay. We thank you for your mercy and grace for us, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen.